guys! Welcome sa channel ko. For today's vlog, napaka-special nito kasi makakakwentuhan natin si Lola Teresita Planta ng Blue Whale Mission of Our Lady, INC. Dito po yan sa Darangan. Alamin natin kung paano nagsimula ang lahat, ano ang kwento sa likod ng pangalan at kung paano nila natutulungan ang maraming tao ngayon. Tara! Samahan nyo kami at pakinggan natin ang kwento ni Lola Terry. Pero bago yan, mag-subscribe muna kayo sa aking YouTube channel, Casey Stories. Andito tayo ngayon sa Blue Whale Mission of Our Lady, INC. Ayan, bagong pintura po siya. Ang ganda, 'di ba? Ang ganda ng kulay. And papasukin natin yung loob. Kung ano ang meron sa loob ng Blue Whale Mission. Titingnan po natin yung mga facilities nila dito. Kung ano-ano yung meron dito. Ha? Ayan guys. Dali, samahan nyo ako. Ito yung tinutulugan po ng mga naglilinis, nagme-maintain nito. At kaya po hindi pa masyadong napapagawa dahil nga po pera ni Lola Terry mismo yung ginagamit. Kaya talagang kulang po sa budget. And wala po siyang hinihingian ng tulong or wala pong tumutulong sa kanya para makapagpagawa na to. Sarili talaga niya. Tara, doon pa tayo sa loob. Go. Tapos eto, ayan. Eto mga bagong pintura na po yan. Kasi dati, hindi pa to masyadong napipinturahan. Ayan. Ayan. So, napakaganda ng area. Napakalinis, maayos, at may mga design naman din talaga na pwedeng mag-picture-picture. Kagaya nito, ito ay para dating may koi yan. Pero ngayon, ang nakalagay na lang po is palaka. Kasi hindi na masyadong naaayusan. Yan. Pero ayun, may grotto si Mama Mary. Ayan. Tapos ito, si Jesus Christ. Ayan. Ang ganda-ganda niya. Ang ganda ng loob, no? Kasi parang napaka-tahimik. Makakapag-isip ka talaga ng maigi. And may sarili din silang tangke ng water, kaya hindi sila naubusan. And ito naman ang pinakabahay ni Lola Terry. Ito. Diyan siya nakatira. So, tingnan nyo naman, pati sa pintuan may cross. Yan, o, di ba? Dito naman tayo sa loob. Titingnan natin yung mga murals na nasa wall. Ang gaganda, grabe. Si Brolio namamasyal na, oh. Brolio! Isa daw po siya sa host namin. Ayan, tingnan mo yung mga bulaklak. Ay, ang ganda ng mga bulaklak nila. Paano kaya ito itanim? Manghingi tayo. Ayan, lahat to guys ay property ni Lola Terry. At ito ay ibinigay niya na sa Blue Whale Mission of Our Lady. Kumaga, wala talaga siyang itinira na para sa kanya. I-donate niya na to para dito sa foundation na to. Ito yung murals. Ayan. Ito. Tapos, may nakasulat dyan, most precious blood of Jesus Christ, save us and the whole world. Yan. And, yan. And, ang plano ni Lola Terry, maglagay pa po dito ng parang Eva at Adan. Pero hindi niya pa alam kung hanggang dun pa kasi yan. Dun niya ilalagay yon. And, ito, the Annunciation. So, ito, the Visitation. So, pwede tayong mag-ano dito. Anong tawag doon? Yung pagmahal na araw, yung nagpupunta sa mga simbahan. Eto na nga, pagdating namin ay nakaabang na si Lola Terry at ang mga abandoned lolas natin at ang gaganda nila. Lola, ganda-ganda na. I miss my dear. Namiss ko kayo. Ganda nyo talaga, oh. Ang tanda. Ilan taon na po kayo ngayon?
Ito rin magna-90 ako sa November 1. Ah, wow! O, di ba? Lakas niyo pa rin. Yung blessing ni Lord na life. May bago po ba tayo, lolas? Oo, 15 na sila eh. Ah, 15 na po sila. Dati 12 lang yun. Sa atin lahat, ipakikilala ko na po ang ating mga lola ng isa-isa. Kaya mga lola, pag tinawag ko ang inyong mga pangalan, kumaway-kawayan po at sumagot. Ayan, uunahin ko po dito. Pag ganon, para po si nanay po ang huli. Dahil si nanay, kilala na po nila. Ang una ko pong ipakikilalang lola, mabait, maunawain, mapagbigay sa kanyang kaibigang matalik. Yan, ito po si Lola Nita, 85 years old. Yan, siya po yung unang-una yata dito. Ano, Nay? Yan. Pangalawa po, si Lola Fe. Yan. Siya po yung 68 years old. Yan. Ang pangatlo po, si Lola Shana. Yan. Yung ating magaling na sumayaw. Dancer po ng ating mga lola. Nasa 78 years old. At sundan po ng ating parang buhok ni nanay eh. Si Lola Penny. 89 years old. Yan, siya po yan, si Lola Penny. At ang sumunod po na ginaya din ang buhok ni nanay, si Lola Sol. Yan, Lola Sol, ano na po ba kayo? 82? 81, ayan, 81 years old po. At susundan po ng pinakantahimik nating Lola, ayan, ay si Lola Ising po ay pinapunin niyo ang kanyang buhok. May ano po kasi siya, yung manireceive niya po, nagbubunot ng mga buhok. Si Lola Ising po ay nasa 79 years old. Ayan, si Lola Ising. At ang ating pong sumunod, ang pinakang bata po dito, bata sa edad, batang isip, si Lola Bebang, 64 years old po. Siya po yung pinakang bata dito. Yan, siya po yung pinakang bata, si Lola Bebang. Lola Bebang, kaway-kaway. Ayan. At sinundan po ng ating Lola, si Lola Lourdes. Ayan. 79 years old. Ayaw po niya patawag na 79. Yan, si Lola Lourdes. Susundan po ng ating, siya daw po nung araw ay magaling siyang sumayaw. Idol niya raw po si Elvis Presley. Si Lola Telma. Lola Telma, kaway-kaway. Si Lola Ami. Lola Ami. Ayan, si Lola Ami po yan. Sorry po. Si Lola Ami ang aming dalaginding. Ayan. Nasa 81 years old. Susundan po ng ating Lola. Siya po yung bago nating dating na si Lola Helen. Yan, si Lola Helen po ay nasa 82. Ano po? 72 po. 72 years old. 72 po. At susundan po ng ating Lola, si Lola Carmelita. Yan, si Lola Carmelita po ay nasa 76 years old. Yan, laktawan muna natin si nanay. At susundan po ng ating Lola, si Mommy Baby. Siya po ay nasa 78 years old. Ayan. Siya po yung ano, ayan. Si Lola Tessie po, yan po isang naka-wheelchair na naka-airban pong red. Si Lola Tessie, siya po ay nasa 78 years old. Yan po ang 15 mga lola po ng blowing natin na kung saan ay mga nagagandahang anak ni Nanay Terry. Si Lola Lodi po siya po yung, ang feeling po niya ay siya po na po ay yung lagi siyang sumasali sa mga beauty pageant nung araw. Kaya dala-dala niya pa po yung pati yung kanyang sas hanggang ngayon. Buhay pa yun. Ang Mabuti na galing hindi sinuot ngayon. naman. Kaya si Lola Lodi po. Si Lola Lodi nasa 78 years old. Ayan. Yan po. Siya po yung founder ng ating ampunan na ito na Blowing Vision na sinabi niya na kasi po si nanay noon ay namatay at muling nabuhay. So may mission
Kaya hanggang ngayon, sabi nga namin sa kanya, Nanay, kayo po ay aabutin pa ng pandaming taon. Kasi pandami pa po ninyong misyon. Marami pa po kayong mga bagay na pwede po ninyong gawin dito sa mundo. Marami pang mga ganitong mga abandon na lola na kung saan ay nangangailangan ng kanyang tulong. So si Nanay po ang magpapaliwanag po sa inyo kung ano po ba yung mission, vision and challenge po ng Blue Whale Mission. Si Nanay Terry po ang aming ina dito, ang aming tagapagtanggol, ang aming tanggulan, ang aming lapitan. Wala pong kasing buting tao si Nanay. Kaya sabi nga namin, siya yung tao na hindi namin mawarian kung kasi po pag nakatalikod si Nanay, minsan parang si Mama Mary ang tingin namin sa kanya. Opo, may oras po kami dito na ganyan ang tingin sa kanya. Kaya hapon kami minsan ang tingin sa kanya, papalayo. Oo. Para pong si Mama Mary yung itsura niya dyan. Tapos, ay siguro nga po, ay si Mama Mary, pinibigyan po talaga siya ng banal na espiritu. Kaya, ganun na lang, yung kanyang, sa pagkadiboto niya sa mahal na Birhen. So, para nakukuha niya po kung ano po yung ugali ng mahal na Birhen. Para nakukuha po niya. Kaya, marami rin po siyang natutulungan, maski yung pong pagpapagawa namin ng St. Bernard na parokya. Maski po ilang booklet sa dami-dami. Yan, nagbibigay po, tumutulong po si Nanay. Nag-i-sponsor yan kada buwan. Oo. Para daw po, para naman sa simbahan. Basta po pag may lumapit sa kanya, okay lang. Bigay Mapagkawang gawa talaga po si yan. Lola. Mapagkawang gawa po si Nanay. Nung bata-bata pa po ako at kaibigan niya po yung binan kong babae. Lagi po sila magkakasama. Nakikita ko na po si Nanay na talaga pong bukas palad sa mga tao. Nag-i-sponsor siya, nagpipiding siya kung saan. Kasama po yung aking binan na babae. Ako po si Ate Virgil Nilongo, caregiver po dito ng mga lola. Si Lenny, si Jerlyn, saka si Ate Nelly. At ang aming pong admin ngayon, si Ate Marie. Yan. Yan po si Ate Marie. At ang kanyang asawang gwapo. At yan po yung mga boys. Po si Ate Marie, yan po yung aming mabait na po. Yan. Thank you po. Salamat higit sa lahat sa pagkamatay mo sa krus dahil tinubos mo kami sa kasalanan. Salamat din sa lahat ng pagsubok na nalampasan na namin na darating pa kagaya na the pains, yung sakit, hindi lang ito sakit na katawan, the mental, physical, spiritual, emotional pain, the sufferings, trials, and tribulations, our success and failure in this life, kalungkutan at kadalasan namin. Protect us. Maganda at kapagpalang umaga sa ating lahat. Good morning. God's morning. God is good. All the time. All the time. God is good. Salamat, Lord. Sinadalahan mo kami sa araw na ito with AC Stories Group para po kami ay matutulungan sa aming mga pangangailangan. So, kami ay walang kaming fixed income ng mga tao na mayroong compassionate, loving, and helpful heart. Salamat, Lord, sa lahat ng ito. Sinanay po sila ni Lola Terry na after magdasal, saka pa lang po sila kakain. Kaya ayan, nakasanayan naman na po nila. Dito banda, may nakikita tayong Blue Whale Mission of Our Lady Foundation. Ayan. So, para saan yan? Ito yung retreat house namin, ma'am. If ever na may gusto na mag-retreat, pinaparentahan namin 'yan para oo, para na yung whatever na mga income magagamit para sa mga matatanda, sa mga basic needs ng mga matatanda. Kasi pang-kursilyo kasi ito pang non-profit itong Blue Whale. Itong foundation. Na to, hindi not like sa iba na pag nagpadala dito ng mga matatanda, may bayad, dito wala. Donation lang, umaasa lang sa mga donation ng kung sinong mga benefactor. Oo. Ganda nito. Oo, ito kasi Ang ganda. Ito yung logo ng Blue Whale Mission.
Ito pag nag-retreat, ma'am, Mm. ito ginagamit nila dito ng mga yung pag may nagkursilyo, ito Oo. ginagamit nila. Alam mo, parang may mga program sila. Hmm. Nandyan, dito sila. Parang Function pinaka-function hall. Tapos dun sa taas, pero may mga, pag nag-retreat, may mga pare, di ba? May mga Di ba? pare. Doon sa taas, doon natutulog yung mga pare, mga madre, ganun. Sakaling gumamit nito, may bayad? Sakali. Nagpaparenta. Hindi naman talagang Okay. malaki na renta. Parang Parang tulong, donation, oo, donation parang lang. donation Oo, lang parang po yung pangbayad sa mga kuryente, ganun, tubig, ganun. oo nga, Para sa ano. pagkain ng mga So, matatanda. hindi talaga totally bayad ang tawag doon. Yun Hindi, ay donation. Oo, kasi donation, non-profit ito. tulong natin. Tulong, oo. At ang kagandahan pa dito, pwede rin silang magpakasal dito. Oo. Kasi meron tayong chapel. Chapel, Oh, meron so dyan. mamaya pupuntahan natin yung chapel. May kwarto pa pala sa taas. Puntahan natin yung taas. Tingnan natin kung ano yung nasa taas na yan. Mga officers po ng mga nagpapaseminar, ng portilyo, o kaya press. In case na may meeting sila, yan, dito. Pwede sila dito. Maluwag din, ano? Mm. Yung room. So, kasya isang tao talaga. Ito yung pinaka-kitchen. Dito kami nagpe-prepare ng mga pagkain. Ayan. Lola. Hi. Kumusta po? Okay naman. Ready na kayo, Lola, sa kwentuhan natin ngayon? I am ready. Ayun guys, ready na si Lola sa mapagkukwentuhan namin ngayon tungkol dito sa Blue Whale Mission of Our Lady INC. Talaga po bang nasa charity na kayo, Lola? Mula pa nung bata pa ako. Oh. I'm always in the church. Sa choir. Choir in the church. 6 years old lang ako kumakanta natin. At that time. Ngayon, if you want to know about the charity, from the time nung dalaga pa ako hanggang sa ako'y nag-asawa. Now, I am a graduate of Mapua Institute of Technology as a chemical engineer. Diyan na kami, na asawa ko nagkita sa Mapua. Pero I came from University of San Agustin in Iloilo, my first and second year engineering, and I was silver medalist at the time. I transferred sa Mapua because namatay yung tatay ko, wala na akong kasama. Kaya I moved from Iloilo to Manila for that purpose kasi wala na akong magulang. Ngayon, at that time, we're studying the third year of chemical engineering. Doon kami po nagkita ng asawa ko na. And he came from a seminary. He was a Jesuit seminary sa Ateneo in Manila noon. Ngayon, 6 years na po siya. The only thing, kung bakit siya nalabas, mayroon siyang diferensya sa tenga noon. Kaya nga, napalabas siya because baka hindi daw niya ma-remove ang confession. Ganun po Pero, pala yun. ano siya, gold medalist siya Mm-mm. sa Spanish as well as Latin. At that time, transfer lang ako from University of San Agustin in Iloilo to Mapua. So, the first exam we have, I was stopped. Kaya ako nakilala ka agad. Doon sa Mapua, nakilala ko agad. And then, we go on. We are the first graduate of the 5-year curriculum of chemical engineering. 4 lang po kaming babae at that time. At karamihan ay lalaki. There were only 40 of us from Mapua. And then, the total students that took the board exam was around less than 400 only in the whole Dami Philippines. po, no? Eh, di Philippines po yun. Ang dami. I was 27 Ang swerte at niyo. that time. Napakahirap po kasi wala naman noong calculator. Oo. Wala talaga kundi what we use is a slide rule Mm-mm. or abacus. But the students are really brilliant at that time. Grabe. When we have the board exam,
open books, one of the subjects, 8 problems, solve 5. You can bring whatever books you want, or each one of us has their own table, and then it's a trial and error method, whatever you want. So napakahirap ko na exam at the time. Galing, no? At saka very strict kasi, you cannot get out or do anything. You have to have your own food. If you go to the bathroom, then may examiner na kasama palagi. They're very strict at that time. So after we graduated, ay siya may trabaho na siya kaagad eh. Ay ako naman, ah 1959 kami nag-graduate. Then, hindi pa masyado kaming magbo-boyfriend noon, hindi pa eh. Basta, ano lang, yung nandigaw pa lang noon. Eh, 1959 nag-graduate kami tapos napasok ako as Assistant Chief of the Laboratory Division of the Bureau of Internal Revenue, the Alcohol Tax Division. So at that time, paano na kami matrabaho, pero ako po wala akong parents na. Both of them already namatay na. Eh, siya naman mother lang. So I didn't even know na pareho pala kami, disability ng birthday. At I was invited to his birthday party. And I did not know. Dalawa po ang cake. Nasabi sa akin, sa iyo yung isa, sabi ko, bakit? I know birthday mo rin eh. O, di sige na nga. So, alam niyo, at that time, I was very innocent. Innocent ako talaga noon. I don't know anything about whatever is happening. Basta, I don't even know how to ride the bike. Kasi ayaw ng mother ko magbisikleta kasi hindi ko maintindihan po kung bakit ayaw ko magbisikleta. Huli ko lang nalaman na ma-split is destroy my virginity daw, kaya hindi ko dapat gawin yun. Masyado strict ang mother ko sa ganun. So we were married in 1960, December 22. I went to that altar in white and I was really pure. The same thing with him. Talagang pareho kami. And Galing, no? we lived together. Pero very happy kami kasi we have the same likes and dislikes. Wala po kaming pinag-aawayan. Ang ganda-ganda ng pagsamahan namin. And then, after that, candidate siya as congressman doon sa 6th District of Iloilo, which I don't really like it. Ubus lahat ang pera namin. Kasi nga, at that time, nagbibili ng mga vouchers ba? No, at saka, kasi ang kanila, malaki ang lupa nila, dami nilang mga agsador, yung mga people working in them, hanggang mga tumanda na. Pero because of money, napunta sila sa ibang parte. Kaya siya talo naman talaga. Wala nang gawa. Sabi ko na gano'n, I don't really like it. Pero, what can I do? Hindi ba? Hindi pa nga naipanganak yung bunso kong anak eh. Ano pa lang ako? I was on my 8th month nung siya nag-candidate na gano'n. Pero I helped him that also. And after that, wala pang 1 year yung anak kong bunso, I decided to go to United States kasi ubos na pera namin eh. Ang visa ko po mabilis eh. As a professional, talagang in 3 months I have to leave. Akala ko po eh, biro pa lang, yun pala I have to go. Ay pumunta na ako. Literally, wala akong titirahan, hindi ko po alam. I was really praying to Mama Mary kung talagang ayaw, sana. And I was expecting that. Sana something is going to happen, makasakit ako, yung anak ko nagkasakit. Wala po. Sa That was ibang- a sign that I have to go. Sa ibang bansa po yan, Lola. In California, United Sa States. California. Hindi siya ko as immigrant. P3-1, I think that's a professional. Pero pagdating ko naman doon, napakahirap sa lahat kasi then when you apply for a job, they always ask you, do you have a car? Do you drive? Or do you have a local experience? All of these three, wala talaga ko kalak. I just came over. Sabi ko na gano'n, paano ko gawin ko? And I don't know how to drive. Sa Pilipinas, hindi naman ako nagda-drive, di ba? Pero when I took the exam sa MDO, yung motor vehicle, I got perfect. Kaya nga binigyan ako ng temporary driver's license. Kung wala yun, hindi ako makapractice.
2 hours ang practice ko, I went out to the street na hindi ko alam kung anong gagawin ko na. It is to the light of the Holy Spirit because I'm so devoted to the Blessed Mother and Jesus. Kahit ano pang mangyari, by faith, ang pananalig ko at pananampalataya sa ating Panginoon lang. So I went there, wala man ako malaking pera. Kaya ang nangyari, hindi ako makag-find a job. 2.5 months ako jobless. Wala na akong kapera-pera, ubos na lahat. So hindi ko po alam kung anong gagawin ko na kasi paano ako makakuha ng trabaho? Wala man akong kotse, paano ako maka-apply? But always, miracle happened. Somebody called me and said, do you need a job? Sabi, yes. Sa hospital ako nauna. As hindi man ako gaano, kundi basta sa hospital lang ako, mas nag-help lang ako doon. I did not tell them that I am a chemical engineer because magiging ano kayo, overqualified. So I told them I'm just a second year college because I also studied accounting, second year accounting or full scholar as accounting no, because may anak na ako, na sana, kung tapusin ko talaga doon, I can be an accountant also. Pero ang anak ko naawa ako kasi everyday, ang panganay ko, hinihintay ako palagi. I come back from work and then I go to school. Then I come home. Hindi pa siya natutulog. Mama, sabi sa akin, pwede bang maaga ka naman uuwi na? So, I quit that school. So, kung sa Amerika na po ako, literally ako nagutuman. Wala na akong pera. Wala akong pagkain. Na-stay ko sa isang bahay na pag kumain ka naman, hahanapin. Paano po yung husband nyo? Ay, Naiwan po dito? hindi kasi, when I apply for that, for the visa, dapat madala ko lahat ng anak ko at patrasman ko. The only thing is, hindi namin alam kung saan kami doon mag-istira sa California. Oo. Sabi ko, kung ako'y magutuman, okay lang ako, pero huwag yung mga anak ko. Na makita ko gutom na ganun na wala pa. And that's why I went there. Wala akong alam kung saan ako yung pupunta. Talagang pioneer ako doon na wala talaga. Wala, I have nothing. Ayun, ganun po pala yung pinagdaanan ni Lola Terry before siya Sobra. magtayo ng charity or ng foundation. I am still there. Walang-wala ako. And I pray every day. Alam mo, I always pray with outstretched arms, with kneeling, and asking God, please, dinalangin po ako dito. Tulungan na lang niyo ako. Whatever, hindi ko nakita yung mga anak ko. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa kanila. Kaya I always just naiiyak na ako palagi kasi I just imagine what they are doing. Tapos sabi ko sa asawa ko, just write me even just 4 sentences just to let me know that when you are still together. At saka, ako lungkot na lungkot. Yung sulat na maliit lang na ganun, nasa ilalim ng ulan ko. Everyday tinitingnan ko lang yun. Tumutulong ang gawa ko. Grabe. Until one day, napunta ko sa malayo na Costa Mesa, California. I was hired as a chemist. Malaki na Wow! agad. Chemist po, Lola. That was a miracle kasi yung holder Ang noong galing, ano? yung lugar na yon, yung item na yon, nag-quit ay nagkasakay kami sa bus. Sabi sa akin, why don't you apply for this job? Because I'm quitting. And this is the preposition. So went to this place, can you apply for it? You go to Green there. So I went there, no, hindi ko alam yung mga pag-transfer na mga bus na yan, pero I did my best. Pag-off ako sa hospital, I go and apply for that. So immediately, in 2 days, I know, hired na ako with the salary na gusto ko. Malaki na ang salary ko. I was so happy, sabi ko, Lord, the problem now, how will I go there? Wala akong transportation. Wala doon masakyan ng mga buses, wala eh. Wala talaga. Wala kang masakyan, walang jeep, walang ganun, kundi you have to have your own car. Sa lugar na yun, dahil in California, wala talaga. Or in the city, mayroon, but we are in the suburb. Paano po Maganda kayo sa suburb. pumapasok? Paano po kayo pumapasok? Pagpasok. Opo, Ito kasi na kung wala nangyari kayong sa car. akin. You know, ang manager of that company, tumulong na sa akin. Sila naghanap ng apartments na parang nilhan ko. Para sa, kailangan talaga nila kayo. This is because God wants it to be there. Oo nga po. Ang faith ko, panalig ko, panampalatay sa Panginoon, siya nang bahala sa akin. Lord, sabi kong ganon,
ikaw na bahala sa akin, sa pamilya ko. Wala akong kaalam-alam na. I do not know. I am alone. The only thing that I can talk to is Jesus and Mama Mary. Yun lang. Wala na akong ibang magpuntahan. Yun po talaga yung power of prayer, Prayer. Lola. No, Out of prayer. grabe. You're the state of grace of God. Lahat Oo. yung tutulungan ka. Because in prayer, there are three things to happen. First, if it is immediate answer. Second, baka ikaw ay pagsusubukan pa. Pero tutulungan at subukan ka pa. How much do you love Him? Oo. Ayaw din to quit. And the third is, hindi ibibigay kasi makakasala ka. So I was on that first stage na immediate talaga ako. So Galing. I had an apartment. Wala akong gamit. Masking pinggan, wala ako lahat ng hiram ako. Kasi pagkatapos noon, I lived there. 6 months later, dumating husband ko, mayroon ako apartment. We lived together. Pero ako, maganda ng ating sweldo, napadala ko sa anak sa Philippines. Mayroon. Tapos, 2.5 months wala din siyang trabaho. Ang galing, Wala ano? din siyang trabaho. I supported him. Pero the first job niya, engineer siya. Nag-janitor. Oh, engineer. Kasi ka From nag-drive also. engineer po to janitor pagdating sa California. Paano kasi, the first, ano natin na hirap, yung language. Kasi slang din sila eh. Pero mahirap intindihin. Oo nga po. Mahirap ka rin magsalita, hindi ka maintindihan. Kaya ang nangyari ngayon, ako pa rin nag-support lahat. We save the money. But a year and a half bago ko nakita ang mga anak ko. Tagal din, ano, Ay, matagal, Lola? alam mo, mag-Christmas na ganun. Umiiyak na ako, I just imagine what they're doing. Walang telepono, walang cellphone, wala pang ganun. You have to go stay phone for whenever it is para ka makatawa. So, fast forward po, Lola, ilang taon po kayo sa California bago bumalik Okay. ng Pilipinas? So after that, I worked for 10 years Oh, as a chemist. 10 Siya naman, years. was able to apply for, ano ba yun, engineer na rin, City of Los Angeles. Kaya maayos na siya, no? Opo. Pareho na kami. So, nandun na, dating mga anak ko, kasama na kami. Pero sila naman, napakadunong nila sa eskwelahan. Ang si Robert noon, ano siya eh, ano ba siya yung, sa ano siya, sa Blue Angels, nakakatakbo siya ng ano eh, runner siya noon. Yung ano, yung 26 miles, yan, 265 yards, ano yung Masters Marathon. Marathon sa 11 years old. Top, ano, Guinness World Record. Oh, So, 11 years to 16 years old, you broke the record. ay, galing. Galing niya talaga no. Yung mga anak magagaling sila. Ito lulang property niyo po na to, na nakuha niyo po ba to, nabili niyo po ba to nung nasa California kayo or dati Nabili niyo na, na to? 1967. It's only 60 cents 1967, di pa ako napapanganak. na pa. 60 centavos per square meter. So, 12,000. 60 centavos 60 centavos? per square Oh my meter. God, guys, grabe. This place, yan pala din po ko ng bundok na bundok. We are pioneer. Walang-wala. Mayroon pa dyan yung bang maingay na, ano yun, yung sa Rizal Cement. Opo. Sa Rizal Cement. Oo, sa Rizal Yung Cement. parang dumadaan sa bundok Oo, na mga di ba yung bagoneta ba yun? Bagunita. Bagunita. Oo. Mayroon pang bagunita. Pero nung pagkatapos noon, I worked for 3 years, then the company will be relocating to Deerfield, Illinois. Ayaw ko sumama na. At the time, na-lay off na ako. Pero ang lay off doon, mayroon pa akong monthly na tinatanggap from the government trust company. Kaya every week, mayroon akong dumarating. At yung tawag doon ay insurance tawag dito yung pag wala kang trabaho. Opo. Yung mga anak ko, sigari the private school, magbayad ako. Ang private school naman, sa Mater Dei High School, half lang binayaran ko kasi alam nila akong trabaho. Galing, ano? After that, I went into business. Oh. Doon ako nakapera na. Real estate business, insurance business, import-export business, plus a member of the National Association of New York Stock Exchange. So stocks alone, one time I made like $30,000 in 1 week. So you're able to buy 6 na bahay. Wow. From nothing now.
from nothing. Mm. Only God knows what I have to do. Oo nga. Naging successful ako sa business ko. Grabe, ang So galing from that ah. time, ito dito, sabi nila, ito kinukuha ni Guido. Kaya sabi ng friend ko, we come home and see. Baka mamawala yung meeting dito. Mm. Hectares. So I went back here, nagbakasyon ako 2 months. Sabi ko, I asked kung gusto talaga dito sa Philippines, makakuha ko ng title nito. Which is impossible kasi binablock ni Guido sabi niya. Ah, Alam mo, one day before I flew back to California, lumapas ang title. Impossible. Impossible. How can I get that? Tapos sumawag ang LRA. Pick up your title. Alam mo, umiyak ako. Lumulok ako. Mama Mary, it means na sa Pilipinas. Dito pa sa lugar na ito. This place is blessed. Talagang gusto ng Panginoon. We live in Southern California, di ba, sa Costa Mesa. And then Rancho Santa Margarita. Ngayon, after that, I brought that title na. So, when I came back, sabi ko sa asawa ko, ayan, uwi tayo ng Pilipinas. Ha? Sabi bakit? Hindi pa ko retirable. Sabi ko, anong gusto mo? Ako na lang? Sabi bakit? Ito ang sign ni sa Mama Mary, which is impossible sign na magkaroon ng title. Kami lang may titulo dito. Hanggang ngayon, wala may title. oo. That time, Kayo lang talaga po ang may nagka-title. itong Ang galing ano. mayroong title. Kaya talagang sa pangalan namin dalawang title Oo. dito. Kasi karamihan nga po dito sa lugar na to ay Wala eh. rights. Ano po, Lola? Pero ang galing nyo, nagkaroon kayo ng title sa lupa. 1991. July Wow! 1991. Na-issue yung Ang title. tagal din. The day before I fly back, Mm-mm. bukas alis na po, balik na ko, sabi ko sa kaibigan ko, pakipalo up mo lang. That afternoon around 2 o'clock, tumawag LRA sa murong ko noon. Parang Pick sign, up your title. Lola, no? Talagang gusto talaga ng Panginoon. Oo. Hindi kami dito, Mama Mary. Mm-mm. Ay di pagdating ko, ayaw ng asawa ko. Sabi ko, anong gusto mo? Pero ako sabi ko, decided ako, i-give up ko na lahat. Ngayon, sabi niya, ay hindi, sama ako. Sabi po ng husband Paano niya. na, kaagad ka na retirement na. 61 pa lang siya noon. 65 pa sana. Sabi niya, 4 years pa sana. Malaki mo po ako. Sabi ko, I don't care about that anymore. We got to go. Biro mo, 6 ang paupahan namin. 6 na bahay. Sa out of that 6, naging 9 kasi mayroong monthly units, may 2 units pa. Saan po yan, Lola, yung paupahan? Southern part of California, in Sa Orange California County. din. Orange County is the property, one is, how many years, 4 na tayo siyang taan na California, tapos one in Costa Mesa, one in Costa Mesa, malapit, isa na malapit sa malaking mall. Malaki ang amount na. Alam mo, when it comes to that point, sabi ko, we have to go back. Nag-usap na kaming dalawa. We have to go. Pero, this place is kalahibing tukon lang. Walang-wala na bahay talaga. Ang tataas, marami pang ahas. Nasaan na po yung ano nyo, Lola, yung pinaparentahan nyo doon Ah, sa California? Yung pinaparentahan nyo doon sa California, iniwan. iniwan nyo na? Iniwan ko completely pati lahat na. Binenta nyo po? Hindi pa. Hanggang ngayon po? Hindi pa, wala na, benta ko na. Kaya ganito Binenta nyo nangyari. na. Ay di, nag-decide na kaming dalawa na we have to go. Pati yung namin, yung prepare namin for rental. Ang aming bahay mismo. Ako mismo ang nagpinta na ng bahay. Kasi real estate agent na ako. Okay. Meron akong office noon. Marami akong agent. Ano ako parang yung sa National Association of Security Dealers of the Stock Exchange. Ang galing ko mag-ano, sa business. Top producer ako sa Philippines namin. Galing ano. Kaya nga, pera nun. Oo. Bili ka rin bili ng bahay. No, from nothing, from zero up to that because of the grace of God. So, ibig sabihin, Lola, mas marami yung kita sa pagiging, Sa business, dun sa business nyo na ginawa kaysa doon sa pagiging chemist ang nyo. layo. Ang layo. Sobrang layo 1 talaga. year kong i-earn, 3 months ma-earn ko sa Oh business my ko. God, ang galing. Grabe. Tapos 6 months,
Sabi sa akin, do I still need to enroll again sa pension sa yung walang trabaho, di ba? Sabi ko, no, I just have to do it myself now. Kaya ngayon, we decided we have to go. Pagdating namin dito, wala kaming tirahan. Di anak pang binangunan. Hindi doon ko anybody binangunan, not even one friend. Wala talaga. Para bang alaala ko yung Mary and Joseph naghahanap ng bahay kung saan. Oo, kung saan nakatira. titira. Oo, kasi Opo. wala kaming matirahan. Ngayon, nakakita kami dyan sa compound, doon yung Guzman compound yata. Mayroong maliit doon na parang bahay na ganun maliit. Walang kwarto naman. Walang tubig. Kakarga ka pa ng tubig. Pagkatapos ang dumi-dumi pa naman ang alikabok, lahat ng ganun. Wala kaming kama, wala kaming upuan, wala kaming lutuan, wala talaga, wala. Dalang box kami, dalawak na. Grabe, ano. Sa box ko pa naman, mayroon ako sapatos, walang kabila. Mayroon ako kasirula, wala naman takip. Kasi nga, na-overweight kami sa plane. Tapos tanggalin mo lahat. Oo, tanggalin lahat at that time. Sayang, no. Kaya tapos iyak na naman ako, sabi ko, saan kami tutulog sa marumi na gano'n? Samantalang ang ganda-ganda ng paupahan ko. Kamulang mo, Luda ka, ganito naman ba, ibibigay mo sa amin. Ito ba ang buhay na talaga na napakahirap? From the comfort of America down to the lowest level, wala. Eh, yung pera niyo, Napakaganda ng Lola, bahay ko. yung pera niyo uwi, di ba, syempre, marami na kayong perang naipon doon bago kayo umuwi dito. Eh, may dala akong cash. May dala kayong cash nung time na yun. Dito, diniposit ko. Kasi gusto na papagawa ng bahay na dito, di ba? Kami Hmm, ang payihil, walang kabahay-bahay pa. wala talaga tong Wala. bahay. As in, mapuno As in, talaga, damuhan. Wala. Talahid eh. Nagbad kami ng tao para lang gagamasin niya. Lalagyan ng lahat niya para sa bahay na ganun. And then I encountered so many nainggit. Wala eh. Tapos nung time yata na yun, bibihira pa yung mga parentahan na bahay, yung pwede magstay Wala, overnight. ibig ko sabihin. From that time, ang sa isip ko na, I'm not going to go for money anymore. For God alone. Mm. So what will I do with it? Because one of those there na from Brazil, sabi sa akin, mayroon akong building doon sa harapan ng Sinipat Lumart. Pwede bang ikaw na magbenta? Sabi, I'm not there to make money. I am there for the love of God. Hindi na ako. Kasi once I go into that, siyempre si isip ko naman, pera na naman. Pera I na don't naman. like that. I want to devote my time purposely for God alone. Ang mind ko, ayaw ko na mag-think about money. I don't care about the money anymore. Nung umuwi po kayo dito, Lola, ano yung purpose ng pag-uwi niyo? Ganito kasi, when we went to Washington DC, doon ako naka-open up my mind to do the total consecration to Jesus through Mary by St. Louis de Montfort. Nag-lead ako na yan. Ano my total consecration, it takes 33 days of preparation. Kaya mayroon akong ganito eh. This is the chain of love to Jesus through Mary. Talagang ano Talaga, ito, Lola, until ito, death. chain Until of, death na yan. until Because death once na you yan. die, yung mga ganito, because you give everything to God. Ngayon, at that time, Jesus said, who are those that have given everything they have to me? This will shine in glory. Tapos sabi niya, So, sa dami ng pinagdaanan yung hirap from zero hanggang sa nagkaroon kayo. Pero, imbes na mas isipin nyo na hindi mawala or hindi nyo maipamigay yung properties na pinaghirapan nyo, parang nakita ko na parang ginawa nyong ganito, Blue Whale Mission. Jesus and Mama Mary will test you how much you love them. Dahil kung hindi ka para sa Diyos, hindi mo kapapos. You cannot do the total consecration. Because it says, all that I have and all that I am, I give it all to thee. Just give me your love and your grace with it. I will be rich enough and I desire nothing more. And that is always in my mind. I don't desire for anything else. I will die with nothing. I don't want anything in my name. So this priest is donated. Kaya pala. Lahat ito na. Pero hindi pa tapos ang deed of donation, ang diwi na malapit na. And then it will be donated to the Mission of Our Lady.
Mama Mary. That is why Mama Mary owns this place. Kaya once in a while, narito siya. At this moment, nakikita niya tayo na. What is in our heart? What are you here? Or why are you here? And what am I doing? Hindi pwede mawawala. Nandiyan sila palagi. Even in a sleep, even in my dream, nandiyan palagi sila. They always watch over me, kung ano ang ginagawa ko. That is why you promise na I'll do all the things that I have to do. So what happened now, narito na kami. That is the beginning kung bakit nagkaroon nito. Sobrang unique po kasi ng pangalan ng Blue Whale Mission of Our Lady INC. Saan po nanggaling yung pangalan na yon? At bakit po Blue Whale? At bakit po Virgin Mary? Di ba? Umuwi na kami 1992. Okay. And after that, nagpagawa kami ng bahay dyan. In 1993, ang asawa ko pumunta ng US para i-follow up ng kanyang retirement. Naiwan naman ako, nagkasakit po ako. Pumunta ako ng Hospital Cardinal Santos Medical Center dun sa Manila. Ngayon, pagpasok ko doon, ako lang mag-isa na nga kasi dinala lang ako ng driver doon. Tapos pagpasok ko sa hospital, ang sama-sama na pakiramdam ko na talaga eh. Sabi ko, kung gusto mo na magkita pa tayo, you can come home. Emergency na. Kasi sabi ko, baka hindi na ako tumagal. Ngayon, sabi ko, kung hindi ka makauwi, whatever happens, sabi ko, baka hindi ka magkita. Hindi umuwi siya, alat ng anak ko na. Yung isa, he's taking up medicine sa Chicago. Pati yun, umuwi na rin. Kasi nakatapos na yung bunso ko na electrical engineering, babae yun. May trabaho sa 1 year. Tapos, she decided to go to medicine. And nandito sa Chicago, umuwi na rin siya. Nauna siya dumating, yung tatlong anak ko, kasama ng papa niya, umuwi naman din. Nagkita na siya doon sa hospital. Hospital na ako. Hindi ko na masyadong, ano sila kasi masama pakiramdam ko, parang hindi na ako makakita ba? Ganun. So I was alone. Ang ano sa akin, for surgery. For surgery po For surgery kayo. ako kasi, parang may madi yata. Hindi matin. Kasi cholecystectomy, which is the removal of the gallbladder. Gallbladder po. Gallbladder o yung ano ba yun sa Abdo. ata yun, Abdo po. Malaki ang stone doon. Yung stone, yung bato sa Ang abdo. masakit na. Kaya primero, hindi nila alam, kasi masakit ang ulo ko, akala nila aneurysm. Okay. Sabi ko, kung cerebral aneurysm, baka hindi niyo ako maabutan na if I go for surgery right now. Ay, emergency sila, ng plane, Nagmadali na pagdating sila. nila doon, hindi ko na sila ma-recognize, nasa na ako, yung parang na MRI, pagkatapos sumusuka akong ganyan, wala akong kasama, ako lang mag-isa. Nag-ano ko ng blank check na lang, sabi ko doon sa nag-drive sa akin. Kung ano man mangyari, sabi ko, pila-pan na rin ako magkano ang kailangan. Sa private room ako na doon, sabi ko, Ang tapang niyo, pamilya mo na Lola, lang ha? ako. Malakas ang loob ko kasi, malakas ang aking faith, pananampalataya ko sa Panginoon. Kung kukunin man ako, I am ready to go anytime. Kung mamatay man ako, sabi ko, at hindi ko makita ang pamilya ko namin, that's it. Thy will be done. Kung anong kalooban ng Lord, siyang masusunod. Hindi ako magreklamo na. So, I was at that time, masama ng ano ko for surgery na. Ngayon, ang surgeon ngayon, may insurance kami Fortune Medical Insurance. Ang insurance nga sabi, babayaran daw nila. Well, ay parang yung mayroon lumapit sa akin yung recommended ng friend ko sa California ng doktor din, na iyon sana ang surgeon ko. E paano, gusto ng insurance, kanilang doktor. Okay naman. At the middle of the surgery, sinabi niya hindi nila babayaran. Hindi ko alam yun. And then the surgery, nagkamali ang doktor. Oh my God. Ang nangyari, siguro sa pagmamadali hindi niya legate one of the bleeders inside. Hindi niya na tali.
at sinara na. Oh, So I was internally bleeding for a day and a half. Hindi pa niya alam. Ang BP ko pababa ng ganyan. Wala na akong malay. Ngayon, nung malaman nila na ganun, buksan ulit, mula rito, hanggang dyan talagang the whole thing, inilabas lahat, pati dito ako, lahat nilabas na. Wala pa blood ang Cardinal Santos. Tumakbo pa ang aking asawa doon sa St. Luke. Siyam na ang doktor ko. Kumuha pa ng isang doktor sa St. Luke para lang doon sa pag-surgery sa akin. Ngayon, ano na ako eh, I was at the point of death. Wala na akong blood. Ubus na. naubusan na kayo Ubus ng ang blood. dugo. Ang ano ko, brain dead. Brain death. Kasi ang blood is the one that brings oxygen to the brain, di ba? So, Opo. wala na yun. As in, Brain dead patay na ako, na wala talaga na. kayo There is no nun. hope for me to be alive. So sabi ng doktor, I think you have to prepare. I don't think she is going to be back. Wala na nga. Wala na. Binabantayan na lang ako ngayon. Pero I do not know what was going on. I was so happy. Ano yung pala nangyari sa atin? Ay, yung nagka-travel ako, yung parang dream na gano'n nag-travel ka, iba-ibang lugar na pupuntahan ko, hindi Wow. ako nakikita. Pero I can remember mga houses na pupuntahan ko. Kung makita ko ulit yun, alam ko, yun na. Naglalakbay ako kung saan ako nakita. Hindi ako nakikita ng tao. Masaya ako eh. Kasi sabi ko, aba nagtutur yata ako kung saan ako napupunta. I did not feel the pain anymore. Wala Totoo akong pala pain, ah. yun. Wala akong pain. Kaya sabi ko, ay ganun nga pala, ang ganda, no? Ngayon, nung at the point na pabalik na ako, no? Nung mga musonit ako na ganyan ako. Pagkatapos, ang nano ko, ang prayer ko, apat yun eh. Jesus, Mary, Joseph, I give you my heart and my soul. Yung nagpapayos sa sarili ko. Tapos ang ganda-ganda eh kasi ang ganda ng iba-iba klase ng bahay ang napupuntahan ko. Wow. Tapos yung family, hindi ko nakikita na tayo ako na ganyan. Tapos mamaya, doon na naman ako sa iba na naman napuntahan ko. So, pagkatapos noon, nung mag-wake up na ako ng ganyan, sabi ko, iba na yata. Ano ba, nasaan ako? Yun pala, bumalik na ang spirit ko. Ilang days po yun, Lola, bago bumalik yung spirit Tagal, niyo? almost a week. Almost a Binabantayan week. na ako yun. Pero hindi ko totally live eh. Oh, Parang may ganun grabe. pa. Hindi nila basta ako mano kasi naiinit pang katawan ko. Ah, Hindi pa. buti Hindi Lola, pa. hindi kayo kinuha na ng morgue or ano. Kasi di ba madalas ganun, pagpatay na kinukuha na ng morgue? Eh, ang katawan ko hindi pa lumamig. Mainit pa rin. Ang katawan ko. May init. Ngayon, pansin mainit pang katawan ko. Hindi na pwedeng ano yun kasi hindi nita matatanggal. Mainit pa ako. Mainit pa. Kaya ang doktor hindi na maintindihan. Bakit? I woke up. Sabi ko, iba na yata dito ngayon. Ba't ganito na? Na nakita akong isang bata doon na ano nung una, umiiyak na ganyan. Sabi ko, ba't umiiyak yun? Ano ginagawa niya? Nung makita niya, ay mama! Sabi niya. Sabi ko, sino ka ba? Sabi niya, anak mo ko si Robert. Hindi ko sila makilala. Ngayon, pumasok na naman yung dalawang neurologist. Neurologist. Flashlight na mata ko. Sabi sa akin, 17 minus 3 is how much? Sabi ko, 14. Ayun, imposible, mayroong memory pa. Sabi nga nun, ba't nagkaroon ng memory ito? Nanam ako, voice to President of the United States, lahat na answeran ko. In the next thing, the first thing that I saw, it's like parang dream na hindi ko ano, ang Mama Mary. Ng Mama Mary. She was smiling at me for a while. Ay, sabi ko, Mama Mary, ikaw ba yan? Sabi ko ganun. Nagsalita. He was smiling. Tapos sabi niya, this is the Blue Whale Mission. Wow. Hindi ko maintindihan anong Blue Whale Mission na yun. Hindi ko alam kung anong Blue Whale na yan eh. Nakikita ko yan eh. Ang ganyan. Tapos nakatayo siya na doon sa taas na gano'n. Nag-glide sa ocean na ganyan. Tapos ikangiti sa akin. At nagsalita nga. Ngayon, gumaling na ako. From the time on, gumaling ako. Hindi makakapaniwala ang doktor. Paano ako gumaling? Oo nga. Ganun. Pero, ayos na ako. Ngayon, afterwards, no, ako makalabas na, wala man dito transportation. From doon, ginanong ko lang, lalakad ako, ang ambulance, hindi makapasok eh. Kasi bundok ba? Bundok.
Ginaganon ko lang yan para ako makarin sa bahay. Ah, Eh, may total consecration pa December 8. Ako pa ang mag-lead sa total consecration. Yung mga nag-prepare for total consecration. mm. First batch ko na yun. Kaya nga, yung mga yun, yung ang grupo naman dito na. Ganun. Kaya, ang nangyari, it took me 13 years bago i-implement ko ang vision. Natatakot 13 years, ako. tagal din pala, no? Kaya nag-umpisa yan, 2007 na. 2007 po. 2006 yung dati naming parang retreat house, yung convert na lang namin ng ganun. Mm. Nagmimisa kami sa ilalim ng kawayan eh. Mm. Wala kaming misahan eh. Papakumpisan, dami namin confession, alam mo. Nagpipila sila sa ilalim ng kawayan na pang pare ang papakumpes. Ang galing. Marami conversion noon. Kaya nung, yun na, ang hirap, sabi ko, paano tayo nito? So, ang unang kuha namin si Lola Barang from, mula yun sa sa Bataan. Nadala namin dito. Unti-unti na yan. Kaya nga, that is how the Blue Mission was created by God. Hindi ako. Kung ako lang sundin, ayoko napakahirap. Mm. Up to this point, hindi ko akalain na magkaganito. Para bang it's just a dream na nangyaring ganito. Kasi ang asawa ko kinuha pa. Oo nga. 2014, wala pa ito. Wala pa itong building na ito. Ako pa nagpagawa nito. Parang 2006, saka ang 2014, siya namatay. 2015 yung umpisahan. 6 months yari ito lahat. Can you imagine that? 6 months. Sabi ni engineer ko, mas 1 year. parang ang daming pagsubok din, Lola, no? Sobra. Sabi ko sa'yo, wala mong araw, hindi ako nagadipanan ni Pero yung- Sabi, umiiyak ako. Yung kapit niyo, sobra pa rin, ano? Lalo nang namatay yung asawa ko, wala na Oo, akong kasama. syempre, oo. 9 months wala akong kasama. Sabi ko, Lord, padalhan mo lang ako kahit sinong tao, lalo babae o lalaki man, na may pour out yung sarili ko kasi wala akong kausap. Ang kinakausap ko lang, dalawa lang dito sa Mama Mary lang, na nakatarabi lang ang kausap ko, ano ba ang dapat kong gawin at ito nagawa. May pinadala siya sa akin. Yan si Father Noe Enar. Siya ang may Holy Spirit. Kitang-kita ko. Nagmimisa siya, may Holy Spirit na nakaganon doon. May picture ako. Si Father, Noe Enar. Yung nasa Kisaw ngayon. nasaan po siya? Nasa Kisaw, Pililla. Kisaw? Oo, kanina may misa siya eh. Mayroon siyang parokya. No. Ayan naman, chairman of the Board of Justice na. Siya Ah, inasan ko ng chairman. So sabi ko, matanda na ako. Paano naman kung mawala ako? Nung ako masurgery, siya nag-stand up na anak ko. Wala akong anak dito sa Pilipinas. Ako lang. Kaya sabi ko, ako isang abandoned din. Kagaya na matatanda na yan. So I understand them. Yung mga yan, pag umiyak na, alam ko talaga wala silang dito sa Pilipinas. Kaya nga, na-understand ko sila, alam ko sila, very close sila sa akin din. Kasi yung the way they are, alam ko ang sa kanila. Pag mamatay sa amin, alam mo, ako pa nag-make up sa matay. Ilalagay namin sa taol na kami, may gamit na. Opo. At saka, sinisalang pare, mayroon naman yung insulin. Kanino po yung ataol? May nagdodonate. Dinodonate po Oo, yung ataol. kung wala man, bumibili nila ako. Gastos nyo rin po 2,000. yun, ano? Sariling pera nyo po yung pinambibili nyo ng Lahat, ataol. wala namang iba. Wala naman kami mga donors na malalaki. Kundi yung pension ko. Personal nyo po talaga. Yung God knows eh. Pag kailangan ko nandyan eh. Opo. Yan na nagbibigay. Ang galing, ano? Ang bilis ng sagot. Parang nandyan ka agad. Nandyan lang talaga. Emergency, andyan Opo. ka agad. Yung kinikwento kong magkaroon ka 30 naman, wala akong kapira-pira kasi naubos ko na sa priso. Yung priso, nagpapakain tayo pagkatapos Sa preso mag-years po. ka, oo. 650 ang priso sa BGMP. Makain namin yun. So, yun yung pinaka-ano mo, Lola? Ano yung pinaka-project mo na sobrang naging proud ka? Dahil, di ba, may Ito. Blue Whale Mission ka na. After dito sa, itong Blue Whale Mission na to, di ba, may mga projects kayo na ginagawa, activities. Ano po yung pinaka nakaka-proud sa inyo? Na naging proud kayo na, ay, nagawa ko yun. Sabing ako kasi, Panginoon na nagagawa eh. Gawa ko yun dahil sa Panginoon. Yes, Ginamit ka. ginamit lang ako. We cannot do anything without God. Mm-mm. Siya lahat ang
utak. Siya Utak. lahat ang gumagawa. Siya lahat nagbibigay ng buhay natin. Kaya acknowledge ko lahat yun kasi alam ko, ako, hindi ko magawa bilang tao. Without Him, I cannot Opo. do anything. With God, I can do everything. Kaya ganito, sa Bible, ha, alam mo yung verse sa Bible, John 10:15, verse 13. Anong sabi doon? Greater love no man has than laying out his life for a friend. Wala na akong magagawang iba pa sa pagmamahal, ibibigay ko ang buhay ko para sa kapwa. Because when you love God above all things, diba? Number one siya, with thy whole heart, with thy whole soul, with all thy strength, with all thy whole might, love thy neighbor as thyself. Sino ang neighbor natin? These Yung are the neighbors kapwa. natin. Yung mga abang-aba, yung walang pamilya, they are all abandoned, neglected, surrendered elderly. Wala silang pamilya. Yun ang kinukuha namin. So, yun yung talagang tinutulungan nyo. Ngayon, ang plano ko pa sana, marami kasi lumalapit na umiiyak sa akin ngayon. Marami inaabandon ng mga anak. Kawawa naman. Kawawa talaga ng yung ayaw na ba bigyan ng kahit pagkain, wala. Oo. Sana, itong ampunan, mayroon na akong, may perspective na po kung dapat gawin. We can get 20 more elderly sana. So, pwede pa po sana kahit mga 20. Oo, kasi ganito ang balak ko sana. Halimbawa, mayroong second floor yun para sa mga caregivers. Caregivers. Yan. Yung ating terrace, Opo. dagdagan ng kunti yun. Tapos, ngayon, dormitory yun, you can get 20 more. Ang balak ko sana, kung mayroong isang magsasagot, akin ang dormitory. Ibigay ko pangalan. Yung akin yung CR, ako na papabuild. Opo. Lahat, the last centavo na ilagay nila, ano ko lahat, I will supervise it. Ipagawa ko. Magagawa ko. Basta suportahin nila. Supportahan lang po Labor and kayo. material. Up to the last centavo makikita niya because may mga resibo naman. So I can do it still. Maskin ako ganito, gawin ko pa rin. Kung mayroong magsagot yun. Oo, sana And nga then, merong ganyan, Kung we Lola. have No? 20 more elderly, marami pa tayo masisave. Oo. Save their soul. Ganyan kasi, yung mga yan, alam yan. Oo nga. Kapag darasal, naku, yung mga matatanda. Kaya ngayon maayos sila magdasal kasi may schedule talaga ang prayer every day. Saka Morning. nandyan kayo eh. Ha? Nandyan kayo, ginaguide nyo sila sa pagdadasal. Sa lahat. Ginaguide ko. Kaya kung ako magsasalita na, lahat sila. Nakasunod talaga Oo, sila. sumusunod sila sa akin. They respect me so much. Sabi ko nga, kasama daw sila kung ako ba wala. Sabi ko, hindi sila sa akin. Paano naman kami? Sabi niya. Mayroon man to take care sa inyo eh. Nandiyan naman ang pare na Grabe, Lola. chairman of the board. Ganun talaga kayo ka-importante sa kanila. Kasi, Yun nga. Yung Diba? sinabi nila, paano naman kami pa ikaw nawala? Ay, hindi kinukuha eh. grabe. Ay, Kaya siguro mahaba pa yung buhay nyo kasi alam ng Diyos na kahit hirap na hirap na ako. may mga naghihintay sa inyo talaga. Sila yung nabibigyan ng pag-asa dahil sa inyo. Diba? Marami akong project pa sana. Yung, alam mo yung front natin na this house, gusto Apo. ko din office yun. Plus sa likod is the classroom para may income. Ito dito, kung mayroon lang mag-kursiyo dito, may income sana kami. May income Wala pa sana, eh. no? Mga day, mga recollection na gano'n. Para Opo. naman, may kahit kunti mayroon So yun, hahanapin natin, Lola, yung mga yan. Hmm. Malay mo, yung mga manonood sa atin ngayon, di ba? One night, stay in. Opo. Oo, then they can negotiate with me. Yung magkano, basta makakira lang kami kunti. Oh. Naman. Para Tulong naman talaga. pagkain at lahat. Opo. Kasi malaki din ang ano namin every week. Pagkain na 10,000. Oh, laki din. Yan pa, tipid pa yan Opo. sa kanila. Tipid pa po. Tapos, kung halimbawa may 20 elderlies ako, magkano pagkain yun? Mga 40,000 a week siguro. Pero, God will provide. Nga po, I always yun tell lang. them, kung ang ibon ay nabubuhay na wala silang hanap buhay, ang mga damo nagbubulaklak yan,
kahit na walang nag-aalaga, tayo pa kaya ng ginawa ng Diyos, kawangis niya, para sa Kanya? Siyempre, bubuhayin tayo. Kahit ano mangyari, bubuhayin tayo. As long as you have that faith, pananalig sa Kanya, 100%. So that is why, yung sinasabi mo, the verse, chapter 15, John chapter 15, verse 13, greater love no man hath than laying down his life for a friend. Bibigay ko ang buhay ko para sa isang tao na nangailangan. Kaya bilas whatever. So, ayan na yung Bibigay ko. ginagawa nyo ngayon. That is what we are doing now. It is to the light of the Holy Spirit na kailangan kasi all of those things I was asking, it is by the guidance na dapat magkaroon ng ganun. Because the main purpose of the Blue Mission of Our Lady is to save souls. So in the future, wala naman ako, wala na. They can build a hospital, medical hospital for sa mahihirap, terminal illnesses like AIDS and cancer, walang bayad sa mahihirap. 24 hour service to the doctor, 24 hour service to the priest to give the last sacrament immediately pag tao ay dying na. That is why, alam mo, this is what I can say. What God is going to ask us at the point of death. The 7 corporal work of mercy. Ano po yun? Like me, I give you 90 years of life sa mundo. What have you done for me? Ano isasagot ko? Tama. Tatanungin niya ako, pinakain mo ako nung ako'y gutom? Pinainom mo ako nung ako'y nauuhaw? Dinamitan mo ako nung wala akong damit? Pinatira mo ako sa tirahan mo nung ako ay walang matirhan? Nung ako'y nasa kulungan, pinuntahan mo ba ako? Ako'y may sakit. Ako ba'y dinalaw mo? At nung ako'y namatay, tinulungan mo ba ako na ipalibing? 7 corporal work of mercy. Yan. Okay. Kaya Ayun nga, pala, makinig hindi kayo. kita tinatanong, magkano ang pera mo sa bangko? Napakayaman mo? Hindi kita tanong, napakaganda ng kotse mo? Maganda ang bahay mo? Masarap ang kinakain mo? Napakasarap ng kwarto ng tulugan mo? Aircon pa? Hindi yun. Ang tinatanong ko, anong ginawa mo para sa akin? Ano yung sasagot natin? Mayaman nga tayo, mayaman tayo sa mundo. How about our soul? Hindi man tayo tumutulong sa ibang tao, Kailangan pala kailangan. gawin din natin yon para kasi yun pala ang itatanong sa atin. Yun. Kaya gusto ko na maintindihan ng mga tao kung bakit narito sa mundo tayo. Ang Para dami ano? Para sa Kanya. Hindi para sa sarili Ang dami natin. ko natututunan, Lola. Hindi para sa sarili natin. Para sa Panginoon. Binigyan tayo ng anak, kagaya ko. 4 ang anak binigay ko sa iyo. Anong ginawa mo para sa kanila? Tinuruan mo ba sila para sa akin? Mula nung maliit. Yan ay hindi mo anak kasi instrument lang kita para Para gawin mo ilabas. para sa akin. Pero sila ay para sa akin yun. Hindi iyo yun. Yung mga yun. Naturuan ba siya mula nung maliit hanggang paglaki para sa pagmamahal sa akin? Ganon. Yun ang Ganon pala yun. objective ng Blue Whale Mission para maintindihan ng tao. Oh, Kung yan. bakit na Tandaan ganito. nyo. Ganon Now, pala I yun. answer your question, bakit may Blue Whale Mission? Opo. Mama Mary wants it. That is why that John chapter 15 verse 13, binibigay ko ang buhay ko para sa kapwa. I don't need luxurious life. What I need is a simple life that I can help others whatever I have to divide or give them whatever I have. Samantalang kung tutuusin, Lola, kayang-kaya niyong mabuhay ng maganda. Di ba? Kayang-kaya Nang ko wala mabuhay kayong ng gustong-gusto responsibilidad ko, na ganito mag-tour around kadami. kung saan. Oo. I am thinking about what God is going to ask me. Aanhin ko ang pera na yan kung ang kaluluwa ko mapunta ng impyerno. Tama.
What will I do with this dami-daming pera na yan na, ano yan, karga-karga, kahon-kahon na pera na yan? For what reason? Mamamatay ka pa rin. Hindi naman natin Ay, madadala. May ang iwan pera din. bibigay siya para sa kapwa, hindi para sa sarili mo pa. Ganun nga yun. Kaya nga, sana maintindihan naman ng lahat yung mga sinasabi kong ganun. Para naman, whatever, ilang kaluluwa ang makakapagpunta kay Jesus. One soul that through you as the instrument that goes to heaven is a big joy for everybody. Naku, ang tuwa-tuwa ni Jesus. Isang kaluluwa lang, hindi niya para dalhin sa kanya. Wala kaming maraming pera para doon, kundi ang hinihiling lang namin, tulungan na lang kami, not only sa food, maybe kunting cash naman yun, para mayroon kaming pamalingki, pabibili ng menu, pagpunta ng hospital. Let us help each other. Tulungan namin kayo, tulungan naman kami. Kasi nangailangan din kami ng income kahit kunti lang, kung mayroon naman kami. Kahit Ayun. paano, maabutan sila or mabigyan sila ng pangdagdag sa pang-araw-araw nila na pangangailangan. So, yung konting tulong, kapag may kasamang pananampalataya, ay nagiging malaking pag-asa para po sa mga lolas natin na At nandito. saka, mas kung sa business, lalago ang business nila, mayroong ang ating Panginoon ay talagang magbibigay Yes, yun sa amen atin, po. sa inyo, True po yun. sa tulong yun sa bisyo kasi hindi naman napupunta sa bulsa kung sa mga matatanda lahat napunta at hindi na sintabo sa kanila talaga yun. Kasi ang natin hindi mo. Ang support lang naman nila ang talagang kailangan namin. At kahit pa paano, ang Panginoon tutulong yan. At sa kapagpalain kayo lahat ng ating Panginoon, ang lahat ng mga tutulong dito. Salamat po sa inyo at merong mga telephone number dyan. Saka na lang tayo mag-usap kung ano man ang balak ninyo. Salamat po. Ayan po. So, yung phone number po na makikita nyo sa screen, pwede nyo po silang kontakin dyan at makipag-ugnayan po kayo sa kanila kapag meron kayong concern, may gustong mag-volunteer, may mga gustong magbigay. Pwede rin po kayong mag-celebrate ng mga birthdays nyo dito. Yan nga, mga birthday. Kung ano po yung mga okasyon na gusto nyo i-celebrate, may bumisita po sa kanila, ay napakasaya na po nila. Masayaw sila. Sasayawan nila kayo. Kasi Lasahan. masayang-masaya po sila na merong bumibisita sa kanila dito. Dahil syempre po, everyday sila lang po ang magkakasama, sila lang ang nagkikita-kita. Kaya kapag may bumibisita, ang saya-saya po ng mga lolas natin dito. Salamat po. So, ayan guys. Thank you sa panonood at kung nagustuhan nyo ang aming kwento, huwag niyong kakalimutang i-share. Baka sakaling may mga tao pa rin po na makakita ng ating video na mabigyan din ng help ang ating mga lolas. So, Salamat. yun lang. Thank you for watching. Anak ko tatlo. Si Marilyn, si Michelangelo, at si Mianola. Namimiss ko ng mabuti. Mianola ang pinakamaganda. Saka si Mary Grace. Si Michelangelo, gwapong-gwapo siya. Naalala ko ang mama ko, ang papa ko, ang mga kapatid ko.